Ako po ang inyong kaibigan at ito ang Rated K-Roll, patuloy na maglilingkod sa digital community. Ang oras, 10:48 ng gabi. At sa muling pagkakataon, mapakikinggan niyo po ang dating bersyon ng kanta ng Rated K-Roll. Gusto niyo bang marinig ang mga kwento? Gusto niyo bang mapakinggan ngayon? Gusto niyo bang mga kwentong seryoso? Ulat o sikerot? Spotlight at dokumentaryo? Halina't makinig sa mga kwentong may baong kilig, mga aral sa buhay na hindi palalampasin. Kwento ng iba't ibang tao't bagay talento, kahit saan mang lupalop, handa tayong bumangon. Kaya't pagsapit ng alas 9 ng gabi, kapit na, heto na kami. Handa na ba kayong sumigaw? Okay, sama-sama tayong mag-rated Handa K. ba kayo? Rated K-Roll, halina't makisama sa Rated K. Pero syempre, dun tayo sa ating orig na OBB for this episode. So, oras ulit na 10:49. Mga kwentuhang totoo. Usapang tagos sa puso. Sumama sa makulay na talakayang magbubukas ng ating mga kamalayan. Kapit na kaibigan. Dahil papasada na ang nag-iisang magazine talk show sa balat ng RPW. Anong oras na? Rated K-Roll na! Rated K-Roll sa KDG. Gandang gabi mga kaibigan. Ayun, so for the random thoughts, if naguluhan po kayo sa mga nakikinig sa atin ngayon kung may pinlay tayong isang music. So that was the former Rated K-Roll opening Billboard song. So binalik lang natin siya, no? Alam lang, random ano. Pero ayan, so welcome po sa bagong bihis. Kitang-kita nyo naman, no? Sa mga past lives natin, yung live ngayon naiiba, yung ayos, yung disenyo, yung kulay. Dahil we are moving into wide digital space, no? So, kaya po sa mga nakikinig sa atin dyan, ano, para manatiling updated sa mga happenings dahil marami pong magaganap, mag-like na po sa ating Facebook page at Rated K-Roll, gayon din po sa ating pinakabagong gawang YouTube channel kung saan lahat ng archives natin from now on ay mababalikan nyo sa ating Rated K-Roll channel. Ayan. So, mag-email rin, no? Para sa inyong mga kwento at iba pang RPW exclusive matters. So, makikita niyo po yan sa ating screen. Ayun. Ayan. So, medyo masigla tayo ngayon, no? Kasi nga po, nakapagpahinga po tayo ng isang araw, gawa ng tayo po ay nagkaroon ng hindi inaasahang karamdaman. Pero ngayon, ready na tayo, no? Lalaban tayo at ready tayo na makipagkwentuhan sa ating guest. So, tingin muna tayo sa comment section, ha? Ayan, so sabi dito ni, oh my God, no name, di ko alam. Ayan, go away. Baka chini-share ang ating guest for tonight. Ayun. So, sabi naman dito ni Shara Henderson. Hello, Shara. Ayan, I see the blue. Yes, we're in blue. The blue shade of today. Ayan, so wag na nating palampasin pa at simulan na natin ang kwentuhan kasama si Hazen. Ayan, Hazen, hello, welcome sa Rated K-Roll. Hello, hi. Thank you so much. So, kamusta? No, first of all. I'm fine naman, okay lang. Yeah. Okay. Una kong tanong, paano mo pinaghandaan tong interview na ito? Actually, wala akong alam. Parang ano lang. Sige, go na Biglaan lang. talaga. Biglaan talaga. Oo. Hindi na ready. Pero sa tingin mo naman, kakayanin mo, no?
ang ating mga hot sizzling question. Kasi may nabalitaan ako na talagang iinit daw, no? Ang show natin ngayong gabi. No, ready ako dyan. And for sure naman talaga naiinit. Andito ba naman ako eh. Oo nga eh. Pinayuhan din ako ni Max, no? Pero first of all, no, ito bang sinasabi kong hot, no, mga topics, ito talaga yung parang forte mo pagdating sa radyo. Yeah. Yan talaga. So paano mo na-discover yung sarili mo na, ay, parang mas magaling ako dito, no? Kwento mo naman kami dun sa part na yon. Parang kinakabahan ako sa kwento na yan, ah. Alam ko namang ready ka. Uy, gawin naman yan. Parang na-feel ko lang sa sarili ko na I really enjoy doing the things, being hot, giving hot feelings. So, na lang, ginagawa ko na lang siya regularly, almost, parang gano'n. And I do enjoy the hot compliment. So, eto ba in-offer sa'yo or nagpresenta ka talaga na ibigay mo sa akin tong programa na to? Ako magpapaangat niyan, ako magpapainit niyan, ganun. Uy, diba kailangan kasi ng fact about me and the number one fact siya. Yung ganyan nga ako, gano'n, ang init-init ko. Pero wala naman akong problema kung any topic. Pero eto nga, mas prefer ko siya. Kaya luckily, ito yung napili. Paano ka naging interesante dito? Like, what makes you dive, no, dito sa ganitong mga sides, no, where in fact, no, most of people would see it as something na madalang lang yung makadiscover, no, since it was really, sabihin na natin, hindi siya gaano open to all, no? So, how did you get into this? I mean, mahilig lang talaga ako sa live, na ganito. And then, syempre, I have friends din naman, like sina Max, Noe, and then, I wanna experience something new. And, i-try yung industry na ganito sa mga and di ba balay natin yung iba kong friends, FBF, makita nila dito ako and then ma-intrigue sila, maging interesado. Kaya yun. No. So dito sa RP, ito yung pagkakakilalan mo. Tapos do you have traits bad na ganito rin in real world? Or pang dito lang talaga to, exclusive, ganun? Pang dito lang talaga. Mabait tayo in real world. So, hindi ba mahirap yung itago? Like, for example, no, meron kasi tayong tinatawag na mga slips, no, since we have unconscious self. So, hindi ba siya nadudulas minsan sa'yo, no, kapag napag-uusap? Maiinit yung usapan sa real world, ganun. Hindi ka ba na parang nadadala, di ba? Nai-slip? Syempre, nadadala ako. And then, kasi like, I have friends din naman na, ganyan, nagkakwento sila. But the thing is, yung problema ko lang, wala akong makwento sa kanila kasi wala akong experience in person. Puro na sa RPW. Ayun. So far, parang for you, no, you get to learn from them na pwede mo ding i-share dito once you are on air. Ganun ba? Yeah.
Mm. So, kapag nasa ere ka ba, ano ba yung mga, di ba dire-diretso kang magsalita? Alam mo, full charge eh. 100%. Oo, naka-recover eh. Hindi, pero eto, um, sa, sa programa mo, sino-sino yung mga madalas lumapit sa'yo para humingi ng tulong, ganyan, or even, ano yung madalas i-request sa'yo, no, na pag-usapan ninyo? Mm, maliban sa sa mga R18 thingy, present tayo dun sa deep. Some of them nag-request or nag-ask about advice sa nila, sa relationships, about something, ganyan. And then yung iba naman, as a R18, yung ganyan, maganda ba yung experience na ganito, masarap ba yan? Yun lang naman. So, ano yung sinasabi mo sa kanila na ganyan? If, sabihin na natin, as you stated before, na you don't have experience, right? Yeah. So, paano mo sasagutin yung mga tanong nilang gano'n? No? You are basing on, on your information that you have inquired? Ganon? Yeah, sort of. Kasi, for me I do gain experience based on my friends' experiences. Kasi, and then, nakikita ko din, nakikita ko talaga na gano'n. Like na, proof ko ba? And then, let's say na, I don't have experience in person, but I do have experience in social medias. So, most of my friend naman is, hindi yung gustong ma-experience is hindi din sa personal. Kaya parang nag-a-align lang din naman mga thoughts namin and advices. Oo. So, why do you think those people are curious into this, no? And how it matters to you that kailangan nilang malaman na ganito, na ganyan, even though it may seem sa bansa natin or sa culture na meron tayo na very conservative, bakit nagmamatter pa rin yung mga ganitong usapan? Kasi di ba, sa panahon ngayon, bawal na maging innocent na ignorante sa mga bagay-bagay. And kung magiging ganyan ka, mabilis ka maloko. So, parang na din sa kanila, for protection. Kasi, if you are so curious, you can ask a question naman to fulfill that, iniisip mo. Pero naman ma-protect mo sarili mo, gano'n. Kasi, and then, di naman diba hadlang yung mga natin culture kung gusto mo lang matuto. Not totally na gusto mo gawin. If yung person gusto lang matuto may malaman, so pwede siya. Kaya kung sumagot sa tanong niya. Pero ikaw sa sarili mo, you think you are equipped enough or kailangan mo pa rin ng more inquiry for you to be ready? I need more and I'm always ready. Go ako kung Wow. pwede lang. Gagawa naman ako eh. Ganun. So, may mga times na ba na may naririnig kang sabi-sabi na about dyan sa ginagawa mo? Like, parang nako-confuse yung iba, na-judge pa na kung bakit ganito, ganyan, no? And it somehow affects yung pagiging pure na sinasabi nila and yung vigilance, no? So, ikaw, paano mo hinahandle yung mga ganong kritisismo na talagang harapang humahadlang doon sa purpose mo, no? And do you even explain it why, no?
Actually, yes. May mga na-encounter na din ako ganyan. Yung parang, ba't ka nagaganyan? Ganon. Ano lang, wala, hindi ko sa pinapansin. Like, dadma lang talaga kasi I do it in my own, ganyan. Ginawa ko siya na, buwal sa loob ko. And hindi ko siya ginagawa to someone. Like, lagyan na natin nag-thirst ko sa Miley. Ikaw nag-Miley ako, and then, parang may nagre-reply na ganyan. Hindi yan siya direct sa inyo. Can I just Miley something na gusto ko lang? Kasi it's not directly to someone. Like, gusto ko mag-thirst ako. Walang pipigil-pigil dyan. Ganun. Tapos, sa mga bashers, criticisms, dahil hindi naman sila ako eh. Kaya, ganun lang ako mag-handle ng mga bagay-bagay. Diba? Lahat naman ata tayo na parang, pag binabash tayo, go lang, hayaan na lang sila, dinidadma na lang. Kasi most of that is hindi naman totoo. And mas prefer ko pa yung mga compliment na ang sarap. Yeah. Mas gusto ko yun. Yun yung pinagtanto ko. And, sa sa personal life mo, may mga tao na ba't humusga sa'yo? Kasi may mga ganun, like, lalo na kapag babae ka, then yung pananamit mo, no, makikita nila yan. Tapos, yung mga kilos mo parang bantay sarado, ganyan, ng mga ibang tao. Do you experience that? And how do you handle it? Yeah, meron. Yung sa iba na, like, worse pa nga, kino-compare ka eh. And then, ano nararamdaman mo nun? Wala lang, kasi hindi naman ako laging, although mabadera ako sa social media, hindi ako laging ganyan sa personal. Kasi I have a very conservative parents. Pero pag galang friends, nagsusuot talaga ako ng yung alam mo yun, para naman. Pag naging sobrang feminine. Pero and then, wala naman akong din sa kanila. Tahimik lang talaga ako. Yung iba naririnig ko lang, buti pa siya ganyan, ba't hindi mo siya gayahin, di ba? Kadalasan ganyan yung ilang tao. Oo. As in, pinapatnayan ko yung sinasabi kong dagma sa bash. Oo. And at least ngayon, parang immune ka na, no? Yeah, sobrang immune. Oo. So, you keep posting, no, what you want in social media, no? Yeah. Ano yung thoughts mo? Di ba may sumikat na creator before? Parang sinasabi niya yung against siya sa pag-thirst trap. If I'm not mistaken, I stand corrected here. Na siya sa pag-thirst trap para daw nagiging hayok daw sa validation ng mga kalalakihan. Ay, naan ba yun? Basta may ganong creator and ang daming nambash sa kanya. So, ikaw, no? Ano yung view mo about thirst trapping? Hindi ako a-assign doon sa creator kasi like parang niya ganon. Sa pagte-thirst trap kasi nasa sarili yan. And sa iba kasi na hindi nagte-thirst trap, feel for me parang nafe-feel ko na parang mas, di ba, pag nag-thirst trap ka, mas nakaka-attract ka ng attention ng mga boys or girls, ganyan, sabihin na natin. Pero, depende sa tao kung nag-thirst trap sila para sa, attention. Kasi, to be honest, nag-thirst trap ako for clout. Nag-thirst trap ako, wala, kasi gusto ko. And hindi lahat ng nag-reply sa Miley ko, nire-reply, pinapansin ko, madalang lang. And then, nagte-thirst up ako, hindi for boys, for girls, kasi I love women's. Yun lang. Alam masasabi ko.
We have Oo. different thoughts naman eh. Ikaw kung ayaw mo Mm. mag-threesome, pwede wag, di ba? Ganun lang. Oo. Yes, it's a free country after all, di ba? Pero eto, maiba naman tayo ng landas, ano? So, paano ka ba nagsimula dito sa RP? Diretso ka na ba sa Bicol or may mga iba't iba ka pang pinasukan? Pinasukan? Uy, iba na iisip ko. Ay. Bago ako nasali sa Bicol, nasa music industry ako. Like, I do some covers, ganyan, and then, So, you're into music talaga before you came on air? yeah. Mm. Kasi one of my friend sa music hood nagkaganto, di DJ on air. Tapos nagsumali ako hanggang naging ilagay na natin yung passion but not so active kasi naging busy din naman. Yun talaga, nagsimula talaga ako sa RP, sa music industry talaga. Bago na ako punta sa Bicol. Kasi bading. So, hobby mo talaga ang music, ganun, even before. Yeah. So, ano mga kadalasan genre mo? Parang, eto, teritoryo ko tong genre na to, ganun. Wow. Territory talaga. I prefer, kasi, chill music. Iba-iba talaga. Depende sa mood. So, upon entering the Bicol, what was your most unforgettable moment? No? Counted yung hanggang ngayon, ha? Maging part lang talaga ng Bicol. Kasi, siyempre, medyo naging big part din naman ako ng Bicol kasi I've been a leader admin lagi natin sa GC. And then naman sa Bicol Station, na-enjoy ko kasi yung namin, yung bonding doon. So, parang walang sayang sa memories na nagawa ko na nasa Bicol ako. Good or bad or masakit man yun or hindi, masaya. Yan. Walang sayang. So nabanggit mo, isa ka sa mga nagmamanage, hindi lang ng station, pati ng buong group. Sa group, sa mga GC, yes, before. So, how do you handle a bunch of people, no? Pag ganun, di ba? Syempre, maraming mains yan, ganyan. How do you interact with them? Hindi ka ba nauubusan ng social battery? And naaalala mo ba sila isa-isa, ganun? Actually, before hindi ako nauubusan dati. Like, ang dami kong energy dati makipag-interact. Gusto ko na gumala sa ibang GC, ganun. Pero, when the time goes past, siyempre parang nauubusan na ako. And then, makakalimutan kasi ako hindi ko na kakausap agad. Yung parang wala. So, pero naman pag binaalala niya, yung may scenario gano'n, naalala ko naman yung tao. Uy, same tayo. Ganyan ako. Di ba? Oo, talaga. So, sino naman yung pinaka-tumatak sa'yo? Like, with no competition to, yung sa tingin mo, isang boss, isang tinig pa lang niya, maaalala mo na kung sino siya, makikilala mo na siya, gano'n. Sino ba? Saan ba? Sa buong Bicol? Sa buong group. Hala. Nahihirapan ako. Ang dami nila. Kumbaga yung parang madalas mong makausap, ganyan. Kasi madalas nakausap. Wala na akong madalas nakausap sa Bicol ngayon eh. Pero yung like kung yung ilagay natin year 2022, wala na masyado. Pero nung 2023 up till now, si talaga. Kasi nag-PPM din siya sa akin eh. Nag-usap kami si Celeste. Celeste.
Yan my babe. Wow. Boses pa rin, kilala ko na yan. Nagbibinata na talaga yan. Ah, ayun. So, let let me turn it on your professional style, no? Paano ka nasubukan mo na ba mag-handle ng mga trainees niyo noon, gano'n? Mga trainee Mm. na DJ. Ah, Yeah, pero hindi siya sa Bicol, sa ibang station. oh, so you Sa have first station. saan? Yeah. Ha? Yung first station ko bago ako naging DJ sa Bicol. So you Yes, have first station. You have first station. Yeah. So, ano yung parang atake mo dun, no? Which is, sa tingin mo hanggang ngayon, yun yung style mo ng pagtuturo, no? Sa mga freshies natin. Freshies! Sa radyo. Hanggang ngayon parang lang, chill lang, hindi talaga ako tayo magturo. Pero, let's enjoy the moment and then mag-learn ka din. Yun nun. Di porket naging parang close, tapos hahayaan mo na yung training. Ganun. Let's enjoy pero matuto ka. Kasi syempre, baguhan pa kasi yung iba. Kailangan mo mag-smile. So, ano yung lesson na una mong tinuturo sa kanila? Like, it could be a word, no? Na magmo-motivate sa kanila or a technique. Ganon. Sa iba, diba may mga tayo sinusundan, ganyan, guy. So, pag dapat kung kaya mo sundan mo lang yung guide, and then pag hindi mo naman kaya, magtawag ka ng kasama. I mean, maghingi ka ng tulong kasi tutulungan ka naman eh. Hindi naman unang live mo, pro ka na agad. How do you see the digital broadcast industry in RPW now? It's getting wider. Then, The way nag-i-evolve siya. Namin na ganyan. Nag-enjoy ako na parang dati parang nakafocus lang sa ganyan. Tapos ngayon, may ganito na. Diba? Nakakatuwa. Parang na-i-promote ka lang. Pero yung mga prime days ng mga radyo sa RP, no? Do you think na sobrang nag-iba siya sa ngayon, no? Hindi naman talaga siya like totally nag-iba. For me, parang nadagdagan lang. Kasi syempre, ilagay na natin yung mga segments before, yung mga ganyan, about topic, is nakasanayan na. And like, lagyan natin dun nakilala yung industry na to. Pero nag-evolve lang. Ikaw, how do you see the future of this, no, yung ginagawa natin ito? Paano mo siya na-foresee? Magtutuloy-tuloy. I mean, hindi naman sa manghula. Sa tingin mo ba is mag-fade out or tuloy-tuloy lang kaso iba-iba siya ng era, iba-iba din ng style? For me, hindi naman may iwasang mag-fade out yung ganito. Pero, akin, parang mag-iba-iba ng style in the future. Yun yung napipicture ko sa utak ko. And, eto considering you have a huge part, no, somehow, sa Bicol, handa ba makipagsabayan ng Bicol sa mga ganitong pagbabago?
Yes, kaya ng Michael yan. Yes. Ayan Sabi, So, mm So, ngayon ba, syempre di naman 'to sa i-spoil, no? May mga pasabog pa ba kayo? hindi nawawala ng pasabog yung Michael eh. Oh my God, excited ako diyan, ah. Ano kaya 'yun, no? So, bago pa natin mausisa, mag-move on na tayo sa ating susunod kong tanong, ano. It's about a little bit personal life mo, no? So, if pwede natin i-share, no, what's your business in the real world, no? Sino ka sa totoong buhay? Ano, simple girl living her simple life. And nasa music industry din ako sa real world. I mean, like, mahilig talaga ako magkanta. My friends know that. And stubborn ako, matigas ulo ko, maldita. Maldita ako sa RP mas maldita ako sa real world. So hindi ka agad-agad nakikipag-close, no? Nonchalant ako. Sa personal. Hindi ako magtatakbo, hindi ako inunahan. Okay. So, Yeah. so I'm assuming that if it is in a romantic POV, maraming nababasag. Pag romantic naman. I mean, ano kasi akin, siguro kung Hapyaw lang romantic to everything. Pahapyaw lang to kasi malapit mamaya pa yon, no? Pero I mean kasi sabi mo na that hindi ka ganun kabilis ka close. So kapag tinurn in natin to sa mga taong nag-attempt na ligawan ka, nabasted sila ganun or sumuko. May sumuko. Ganyan. Hindi pa naniligaw na busted. Oo. Nabanggit mo kanina that talagang you're into music talaga sa real world. You have a band ba? Just sa group of friends na mahilig na. Kumanta. So, I assume that naaaya kayo paminsan-minsan sa mga univ events. Sure. Ay, sure tuloy. Hindi naman yun malaki. Pag birthday lang ng mga friends. Mag-birthday lang. So, akala ko kasi that I'm assuming na parang may band. Di ba sa mga sa campus, uso yung mga ganun. Pero, gusto mo bang, naisip mo na din ba ito, yun, na pwede ko i-pursue to. Naisip ko na talaga siya. Like, parang feeling ko gusto ko mag-band or hindi, pwede ganun. Pero gusto ko sumali ng band and then parang kahit sa lang siya sa online music industry, yung artist ganyan. Pero gusto ko siya subukan. Soon. Oo. So, ayun, sa school naman, are you graduate or currently studying? Ganun. College, but I stopped this year. Bakit? If pwedeng... I'm choosing to have my sisters muna. Okay. Yeah. So, sacrifice ka for this time. Yeah, for this time. So, dito papasok yung sa kong tanong, sino ka bilang kapatid? Paano ka magmahal sa kapatid? Bunso na sumasagot sa ate. Sumasagot ako pero pag napipikon, like, hindi naman maiiwasan yung fight kasi hindi naman pwede manahimik ka forever. Ano yung madalas na nagiging pagtatalo nyo gano'n? Matigas ulo ko.
Okay. At sa ulo ko. So, since nabanggit mo nga kanina that they are conservative, kumbaga, yung mga, siguro in my tawag dito, in my context, yung mga aura-aura, ganyan, yung mga ganap-ganap, is ayaw nila ng ganon. Ay, yung mga kapatid ko, go na go yun. Yung lalo yung second, yung middle child. Kasi pag kami babae doon, yung ayaw lang talaga ng ganun is yung parents namin. Yung father and mother talaga. So, paano kayo tumatakas? Ganon. Hindi ako tumatakas. Pero naranasan ko, kasi night class ako doon eh. Nagbabao ng damit. Uy, pero aminin man natin, minsan talaga gumagawa tayo ng kalokohan in sa ating teenage era, no? And parang feel mo, natutuwa ka kasi na-experience mo yon. Masaya. Uy, pero hindi ko siya ginagawa lagi. Hindi ako Na-award ka na. Nahuli ka na. Gagi. Nahuli ka na. Ay, nabuking. Sino nag-booking? No? Ano ba yan? Bakit naman? Hindi, joke lang. Pero seryoso yun na. Oo. Pero ngayon, medyo naglaylo ka na ba? Or, patago, ganyan. Pero mabait na ako. Wait na, Mm-mm. Pero syempre, di ba, hindi naman, like, siguro kapag may, paminsan-minsan, di ba, kapag nagkakayayaan, sumasama ka pa rin. Minsan lang din. Pag malapitan, gano'n. Kasi, for me lang, hindi ko din kaya gumali ng malayo, tapos hindi ako pinayagan. Siyempre, nakakatakot din. Pero gumagala din ako talaga paminsan-minsan. Hindi siya nagbibilin sa bayan. Pero Ang daming reason. Feel ko na-imagine ko parang ang whole girl ka tapos talagang makakasundo kita sa mga kaganapan na ganyan. Ganyan. Pagkaka-vibe. Pero you don't regret it sa mga nagawa mong ganun. Like, yun na yun, nangyari na yun. Siguro may mali man ako. It's part of my story and that makes me unique, ganon. Hindi ko siya pinagsisisihan. Talaga. And natutuwa pa akong ginawa ko yan. Kasi, if hindi ko naman din siya ginawa, magbumukbog lang ako sa bahay ko, diba? Parang, feeling ko pag hindi ko ginawa, maging sobrang rebellious akong anak. Oo. So, balik tayo dun sa may nagpaubaya ka, no? Ito ba ay talagang kusang loob mong binigay or parang sinabi lang sa'yo na baka pwede, if okay lang sa'yo, baka pwede mag-stop ka muna, ganon? Nag-apply talaga ako ng work noon kasi yun yung bala ko mag-work. And then since yun nga nag-ask ng favor yung isang ate na bantay na lang yung pamangkin ko. So nag-resign ako sa work. So pero binibigyan na lang ako ng allowance ng ate ko. And then yung isa naman, so bala ko noon is magbabantay ng morning, i-school ulit ng gabi, pero nagpi-50-50 ako kasi nga masyadong nakakapagod ganun. Aga-aga gumising tapos late makauwi. So, nag-ask din yung isa kong ate na kung pwede, kung pwede next year na lang. So, pumayag naman ako kasi okay lang naman sa akin. Kusang loob talaga siya. Hindi ako pumayag ako. Pero, di mo ba naramdaman na, ay, sayang, imbes na sana, no, konting taon na lang, and makakasabayan ko yung mga kaibigan ko, parang mapupurnada pa.
naiisip ko naman siya, pero yung nanghihinayang ka pero hindi ka nagsisisi. Yun yung naisip ko. Oo. So, para sa'yo, anong pagkakaiba ng nanghihinayang pero hindi ka nagsisisi? Kasi it's somehow related siya sa dalawa. Para talaga siyang multo sa isa't isa. Pero for you, what makes them different, no? Na maramdaman mo siya in the same manner, pero for you, it's contradictory. Ano to? Nag-guess ba? Ako kasi pag sinasabi ko nanghihinayang ako, nasasayangan ako, parang nalulungkot ako onte. Nalulungkot ako kasi nga hindi ko siya magawa, hindi ko matuloy. And at the same time, hindi ako nagsisisi kasi masaya ako sa ginawa kong desisyon. Hindi siya kasising-sisi, ganun. Hindi siya dapat, pinagsisisihan kasi tama din naman ginawa ko eh. Hindi naman, although it's not for my own good, but it's for us. It's for my future pamangkin. Kaya, hindi nadedefine ko yung panghihinayang tsaka pinagsisisihan sa ganung nararamdaman ko. Pero syempre, may bala ka pa rin tuloy yan, ha? Oo naman. Tuloy natin yan. I'm just making sure, ayun. So for now, di ba, parang, sabihin na natin, hindi siya parang blessing in disguise pero kahit pa paano, medyo may full time ka mag-focus sa ginagawa mo dito. Ganun. Full time talaga. Pero pag morning, hindi lang ako active sa call ng ganyan kasi mahina yung signal sa school and then sa public place ako. Pero pag gabi ko maingay yun. Pero pag morning, maingay din naman ako sa chat. Oo. And yun napapansin ko, lalo na sa mga ganitong streaming, mostly talaga gabi, no? Ewan ko bakit ang umaga ay, hindi siya makahatak ng, based sa analytics. Dati sa station na member ako before, ganun talaga yung nagiging problem. Hindi na ganun kahatak ang umaga, unlike before the prime days. So, talagang gabi talaga ang prime time ng mga live streaming. Hindi, kaya kasi parang lang din siguro kasi busy sa umaga, may mga school na. Pag gabi, free time ako. Parang buong mundo, gising pag gabi. May nagigising kapag gabi, gano'n. Eto. Iba naman yung nagigising sa ibang reason. Iba ba yun? Ano ka ba? Balita ko yung nagpapagising ka doon. Ay, naku, kung saan pa ito mapunta? Doon na nga tayo sa, ito, pinakahihintay ng lahat. Ayun. Ang kwentong pag-ibig, no? Kamusta ang puso mo? Okay, so, ayun. Wait lang, meron daw mangyayari kay Hazen. So, narinig natin yung kwento ni Hazen. Bago yan, syempre magbasa muna tayo sa comment section. Medyo na natatambakan. Ayan. So, hello kala Dior. Ayan. Kay Gio, kay Nurzia. Hello, what is this? No? Yes, it is a live, no? Kay Kuhi naman. Ayan, Miss Lada, I miss you. Balikan na sa akin. Oy, buhay pa ba? Sorry, andyan ka pa ba? What I mean, no? Ayan, so hello sa'yo. So, sa mga kaibigan natin, sa mga hindi po nakakaalam, so, yung programa po natin galing sa group kung nasaan nandoon ang viewer natin na si Kui. So, yes. Opo. Not until naging independent na siya from that station. So, yes. Yun po yung kwento. Ayan. Kamusta ka na? Kaya mo yun. Na-hot seat na eh.
And yes, no, Lucas po talaga ang pangalan ko. So, and yun nga, yung MOR, which is yung una kong hinawakang station, yes. Tapos hanggang sa nagkaroon ng K-roll, no, hanggang sa ere, nandito tayo ngayon. Okay, ano yung tanong about Ayan, nandiyan na siya. Ano nga ba yung tanong ko? Ito, kamusta ang pag-ibig natin dyan? Single. Wala ako niyan. Pero enjoy ka, parang open ka lang pero hindi ka naghahanap, ganon. Nag-post ako. Nag-post pero nga ayaw. So for you, parang, so go, explain it. Parang, gusto ko lang may makakilala pero, hindi porket naghanap ako, gusto ko na agad. I mean, I want to, yung, may ma-experience mo na, kasi mahirap ako kunin eh. Oo. So, kumbaga, yung mga mabibilis ma-attach, parang nafa-foul agad sila. Ganon. Foul agad. Ay, kahit Hindi ka naman talaga siguro mabilis ma-attach? Hindi ka mabilis Siguro ma-attach? For me, magiging comfy lang and parang masanay sa process and then wala na. So, kunyari, nag-usap kayo, tapos biglang nawala, wapakels ka na doon, ganun. Or dadamdamin mo pa ng ilang araw. Siguro makakonvince ko kung ano nangyari pero okay, wala lang. Kasi for me sa akin, mas gusto ko yung akong ginagos. Gusto ko ginagawa. So, kumbaga, parang I get the point, Kumbaga, may nafe-feel ka na parang ayaw mo na, i-stop mo na. Pero, maswerte ka kay universe kasi yung mismong kausap mo na yung sumusuko, ganun. And then, pag ayaw ko talaga, hindi ko talaga nararap na yun. Kasi alam mo yun, parang wala. Dead mo kasi. Kaya hindi ko bet yung presence ng tao. May ganun. Pero may pagkakataon mo sa buhay mo na, ay, sobrang attracted ako dito. Sobra akong nagmahal dito. Ganun. May time na pero gusto ko makilala yung tao pero hindi. Kasi wala. Wala sa, hindi niya nagkaramdan kasi sa una lang magaling. Oo. So do you think dun mo nakuha yung yung pagiging non-attachable mo or talagang immune na yan sa'yo since birth? Grabe ka naman since birth. Sorry naman. Sorry. Nalala ko lang siya, parang natutunan ko siya sa past experience. Ngayon, klaruin lang natin, open ka talaga, no? So, sa mga kaibigan nating nakikinig dyan, open po ang linya. Ang linya? Ayan. So, ano ba yung mga tipong hinahanap mo pagdating sa pag-ibig? Gusto ko lang yung genuine yung person. Sige, sabihin natin ng pahapiyaw. Gusto ko ma-experience sa tao yung effort, number 1. Tapos yung eagerly like, parang gusto ko makausap. Kasi nagsusungit talaga ako. Masungit ako. And pag parang ayaw na, wala na din ako doon din. Basta effort talaga gusto mo ma-experience. Yung, hindi lang effort na nagsasendang gifts, ganun. Gusto ko yung effort na nag-i-effort siyang kilalanin ako. So, sa tingin mo ba nahanap mo na siya or hindi pa ganun? Hindi pa. So, sa mga kaibigan natin out there dyan, alam nyo na yung mga hinahanap niya, no?
So eto, curious lang ako since I'm assuming na talagang medyo cool ang datingan mo, no. Parang feel ko magiging okay kaya sa partner mo if masasapawan mo siya ng kaastigan. Ganun. Dapat tanggapin niya. Oo nga. Kasi 'di ba, yung mga typical na relasyon parang pa-sweet girl ganyan tapos si boy ang nagdo-dominance, no. Well, in some case today no, parang diverse na talaga siya. So, yeah, dapat tanggapin niya talaga yung mga ganung ano no. Hindi naman nakakababa, no. Pero actually, mas gusto ko nga yung yung parang tuta sa akin. Yung sa walang kinikigan yan. Iyoko ng maangas. Oo. Parang feel mo mas magaan lang kayo, magi-square lang kayo kapag nag-angasan kayo, pag nag-away kayo, gano'n. Iyoko lang ganyan. No. Tapos if ever sabihin mo na maangas ka, panindigan mo naman, di mo nagpaka-baby ka. Ayan narinig nyo yan. Oh. So kung sabihin nyo na lang kasi na may two sides kayo, huwag nyo na sabihin na maangas kayo. Yun lang gusto sabihin nyo. Tama. To be honest. Oh. Nag-real talk tayo dito no. So meron akong gustong pag-usapan kaso yung programa na to ay hindi siya suitable for that. So maybe pahapyawan lang natin no. What about the physical attributes, no? Meron ka bang kino-consider? So physical, wala naman. Feet, chubby or whatsoever, wala akong pake. Mm-hmm. Okay, so eto lang dadako na po kami sa medyo na sa ratings namin pagdating sa alam mo na mating nagmamatter ba sa iyo yung size ganyan yung kung ano ba, kung 720 feet or 540. Uy, ano ka ba? Ako, as for me, nabadingan na babaeng gusto. Okay. So, ngayon malinaw na. Okay, I forgot to ask nga pala. So, you are into girls, gano'n? Both, pero more on girls. Hindi ako masyadong na-attract sa lalaki Pero may pag-asa sila. Kung pipilitin. Kung mapilit. Tahimik lang sa umpisa, no? Kahit di mo ko pilitin. Pero what makes you turn on, no? In all gender, Una talaga sa lahat. I mean, sa voice. So, ito ba ay parang roughly gano'n na voice or parang... Kung ilalagay natin sa hilig ko before, mahilig ako sa deep voice. pero now, hindi. Kahit ano kasi, alam mo naman, di ba for me may ibang voice na soft, tas ang sarap sa tenga. Yung parang... yung para bang parang kahit hindi nila i-modulate yung boses nila. Pero nakakakilita. Yung ganun. So yun talaga mga perks mo, no? Like parang ano naman yung parang feel mo pasukukan na kapag na-show ito sa iyo, ganun. Yung pinaka biggest turn on. Kamay. Yung kamay. What kind of hands? Di ba gano'n? Yung... Pero wala. Pero medyo
yung medyo maugat pero hindi masyadong maugat. Yung sakto lang. Oo, I get it, no. Yung Pero nakikita- mostly ng mga ugat, 'di ba, sa lalaki. Meron din sa babae in some cases. Mm-mm. Sa hands na it is leg. Ano daw sabi dito? Yung hands daw na kaya siyang i-entertain. Ano ka ba dito? O, di ba nagising sila? Kanina hindi yan nagko-comment nung usapang ano tayo eh. Kaya Nakatulog ata. Hindi lang kilala eh. Uy, wala tayong kanya for today's episode Basta mahaba. Okay lang. Ayun. So, eto, last na, no? So, ano naman yung turn off mo? What makes you turned off sa isang tao? Alright. Ayan, habang iniintay natin ang kasagutan. Ayan ha. Paghahalataan natin. Gising ba ang mga diwa? Nako, pag talaga mga ganyang usapan, di ba? Parang nagiging active ang dopamine level natin ha. Opo. I-balance naman natin ang oxytocin yan ha. Sabi dito, parang kilala ko to. Sino? Ayan, nagpapa-shoutout pala siya kanina. Ayan, hello KQ. Look at Okay, so meron lang kaunting interruption kay Hazen. But babalik daw siya. Ay, hindi. Tulog na kami. Huwag kayo matutulog. Tapusin natin to. Ano? Pero eto, kwento ko muna yung mga ganap no ng buong araw. So, buong araw tayong nag-rebrand ng layout natin, and kaya ganito kasi plain yung style since e-ere tayo sa YouTube, no. Yung background kasi natin the past episodes ay studio booth ng DZMM. So, syempre, pag nakita ng DZMM sa YouTube yun, baka mamaya magulat pa sila. So, kaya ayun, minabuti ko yun na i-play na lang para kahit papaano, no, may authenticity, no, doon sa atin. Ayan, nawala na nga po, no, si Hazen. But, babalik siya, no, kaya wag nyo kaming iiwan dito. Siya, kung kayo po may mga katanungan, ha, na kailangan ng mga sagot, ganyan, message kayo sa aming Facebook page or mag-comment kayo dito. And we are glad to entertain that, no? Ayan, Hazen, okay na ba? Yeah, ano yung sa turn off? Oo, sa turn off naman. Ano ba? Siguro yung ano, the way mag-isip. Kasi gusto ko yung ano, mature. Yan. Biggest turn off talaga pag immature. Pag immature sa ano, something na, hindi lahat. Parang ano, ay, mabilis pick ako dito eh, gano'n. Eto, sa pag-ibig, ano yung natutunan mo? Ano, huwag magmadali. I mean, huwag ibigay yung lahat. Magtira din sa sarili ka. And, huwag nakita ka. Ano naman, sa buhay naman, no? Ano yung lesson na lagi mong pinanghahawakan? Saan ka mang magpunta? Be yourself, and it's me. Dead ma sa bashers.
Talagang yun talaga ang ano natin, ang tagline natin, ano? Deadma sa inyo. Ayan. So may mensahe ka ba sa mga bashers mo? Iwan ko sa kanila. Oo. Ayan, bahala na daw kayo sa buhay nyo. Deadma. O siya, so since talagang sobrang uminit ang usapan, so kailangan muna natin ng kaunting pampalamig. So sa aming pagbabalik, no, masasaksihan natin ang mga fast break questions, no, na inihanda para kay Hazen. Dito pa rin sa nag-iisang magazine show ng digital community, rated Kaya. Mabalik kami, ha? Umapasada, umaarangkada. Ito po ang RPW's Fest Magazine Show, rated K-Roll. Kasama ng bawat kaibigan, serbisyong maaasahan, tatak, rated K-Roll. The hottest director ng 90s. Okay guys, i-shoot na natin to. Rolling! Rolling! Head action! Go! Cut, okay. Gagawin ng lahat sa ngalan ng greatness. Anong maasahan namin sa pangatlong programa na ipapalabas mo? Gusto kong gumawa ng programang ako lang ang tanging makakagawa. Ang kanyang next project, Ipapakita ko ang tagumpay ng experiment mo sa mga manonood sa buong mundo. Rayonics para sa research ng lunas ng mga sakit. Tatagal ka sa freezing experiment sa loob ng isang araw. Hindi mo kaya. After ng freezing experiment, naging mas malusog yung dolphin. Dolphin naman yun, baka sa tao iba. Pareho tayong mamal. Magiging historical to. Itong problema, wala tayong babaeng willing maging test subject. Yung babae nagsuot ng water rocket. Sino nga ulit siya? Si Marian ba? At si Miss Rocketera. $5,000! Malaki ang mababago nito. Sa'yo! Sige na, papayag na ako. Pero kailan naman darating ang mga maliligayang araw ko? In 20 years, makikilala mong nakatadhana sa'yo. Pero bago ang lahat ng yon, giginawin ka muna. 20 years pa? Gagawin ng lahat para sa pamilya. Magagamot ko ang may mga sakit na walang lunas kung magtatagumpay ang experiment na to. Naniniwala kang may pag-asa pa silang magamot? All systems go na! Ang napapanood nyo ngayon ay ang simula ng kauna-unahang cryonics experiment. Matatapos ang experiment pagkatapos ng 24 hours. Ang di nila alam, Ano yun? magigising sila 20 years later. Nasaan ang anak ko? Kuya! Bakit tumanda kayo bigla? Bakit yun, kuya? Bata mo pa rin tingnan! Anong taon na ba ngayon? 2019 na. Ano? 2019? Year 2019. Starring one of Korea's top superstars, Ji Chang-wook. Ibalik mo sa akin yung 20 years ko. Ibalik mo sa akin yung buhay ko na kinuha mo! Siguradong matutunaw ka sa kilig. Melting Miss Softly on ABS-CBN. Kami po ang inyong mga kaibigan at ito ang Rated K-Roll, patuloy na maglilingkod sa buong digital community. Ang ganap na oras natin, 11:51 ng gabi. Ito po ang Rated K-Roll mula noon hanggang ngayon. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang kwento para sa bawat kaibigan. Basta kwentuhan? Sagot ng Rated K-Roll yan. Ayun, so welcome back sa ating usapan ngayon sa talang buhay ni Hazen. Ayan, so ngayon dadako na tayo sa uling parte ng ating programa, ang Fast Break. So meron tayo inihandang 5 questions from random people and 5 questions naman para sa kanyang mga kaibigan. Galing yun sa kanyang kaibigan. So, ready na ba tayo?
Okay, ready na. Okay. So, first, pipiliin mo. Laging maging tama pero walang nagkakagusto sa'yo? Or laging mali pero mahal ka ng lahat? Laging tama, pero walang nagkakagusto. Okay. Kung tao ang cellphone mo, anong klaseng ugali ang meron siya? Ano? Ano ba? Ang hirap. Ugaling nakaka-add. Yung addicted, something, ano ba? Ugali ba Sige. yun? Pwede. Mas okay sa'yo, makalimutan, makakalimutin, or sobrang clingy? Sobrang pingi. Kung magiging title ka sa isang teleserye, ano ito at bakit? My hot life. Kasi hot ako. Kala ko ang langit-ngit ng sandali. Ano ba nangyayari? Kung bibigyan ka ng chance magsumbong kay Destiny, ano ang rereklamo mo sa kanya? Bakit single pa din ako? Ito naman, galing sa iyong kaibigan. Wait. Parang medyo kailangan ko siyang i-censor. With toy or not? Hindi ko na dinagdag yung isa kasi sinesensor ko. Ano yun? With, general question siya. Both, okay. Soft or hard? Hard. Send ko sa'yo talaga yung original na to Inano ko lang. Prefer place, bathroom or bedroom? Nahirapan ako yung sensor. Bedroom. Okay. Soft mo one or hard mo one? Hard. I wanna scream her name. Okay. So, the last one, old BCF or new BCF? New BCF. BCF. Alright. Okay. So, ngayon, bibigyan naman kita ng pagkakataon para magbigay ng mensahe sa BCS as you guys, will celebrate your monthsary. Ayan. Wait lang. Ang ating pang malakasang kanta ay nasaan na? Wait lang. Okay. Ayan, go na. Thank you so much, BCS, kasi tinanggap niyo ulit ako, and then although pumasok ako na alam niyo parang hindi ako like iba yung pagkatao, but it's still me. I'm so grateful na maging part ng BCS, and then I love you all, more months to come, and maging strong pa tayo, mga masasarap at DJs. I love you all. Thank you. Ayun. So by that note, thank you so much for accepting our invitation. Thank you. I'm so grateful. This is a nice experience. Yes, thank you again. And also sa ating mga kasamahan sa BCS, thank you for always being there to support each and every one at ating mga listeners at mga kaibigan. So, again, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating makulay na kwentuhan. Kung bitin pa sa mga chika, don't worry because we got you covered. Basta't updated ka on sa mga updates ng aming Rated K-Roll official Facebook and YouTube channel. Like at follow, subscribe na, kaibigan. Ako pala nag-iisang kaibigan, ang papa ng lansangang si K-Roll, hanggang sa susunod na edisyon ng nag-iisa at original na magazine show ng RPW. Ito ang Rated K-Roll. Thank you so much again. Good night, everybody.